Dating ilog ng basura, ngayon ay ilog ng buhay at pag-asa. Dahil sa sipag at tiyaga ng mga taga Las Piñas, sa pangunguna ng Villar Foundation at Mrs. Cynthia Villar, hindi naging imposible ang pagresolba sa dating problemang pangkapaligiran, na siya rin naging daan para magkaroon ng mga taga rito ng magandang kabuhayan. Dating malalang problema ang Las Piñas Zapote River. Dala ng mabilis na paglobo ng populasyon sa Metro Manila, pati na sa Las Piñas, hindi naiwasan ang pagkakaroon ng matinding kalat sa paligid, pati na sa ilog. Mga basurang parang wala ng pag-asa na nagdudulot ng pagbaha at pinangangambahang sanhin ng sakit sa komunidad. Pero dahil sa pagkukusa ng Villar Foundation, napasimulan ang Las Piñas Zapote River System Rehabilitation Program noong 2002 na nagbigay daan hindi lamang sa paglilinis at pagsagip sa ilog, pati na ng pagtuturo sa mga residente ng tamang pangangalaga rito, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng pagkakakitaan dito ng mga pamilya at kababaihang tunay na hindi pahuhuli sa lipunan. Ang water hyacinth o mas kilala bilang water lily ay bumabara sa ilog, nakakasagabal sa daloy ng tubig at pinamamahayan pa ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Pero sa pamamagitan ng Las Piñas Water Hyacinth Weaving Project, ang dating mga peste, ngayon ay naggagandahang mga produkto. Ginagamit ang mga tangkay ng water hyacinth na materyales sa paghabi at pagbuo ng iba't ibang kagamitang maaaring ibenta. Sa ngayon, mayroon ng 3 barangay weaving center sa lungsod. Daang-daang pamilya naman ang nakikinabang sa proyektong ito. Problema rin ng mga coconut husk na kadalasang naiiwang pakalat-kalat kung saan-saan. Pero dahil sa Coconut Project ng Villar Foundation, ang mga basurang ito na halos walang paglagyan noong simula ay nagamit sa paggawa ng coconuts. Nakatutulong ang coconuts na ito para maiwasan ang pagguho ng lupa. Ito ang ginagamit sa Las Piñas, pati na rin ng ilang private developers, at nakatutulong pa sa kabuhayan ng palaisdaan at 30 pamilya sa 10 barangay. Sa ilalim ng proyektong ito ng Las Piñas Handloom Weaving Project, na sa kada 800 kumot na nayayari kada buwan ay nakikinabang ang 40 pamilya mula sa 2 barangay weaving centers. Bukod sa kabuhayan, ipinamimigay rin ng mga kumot sa mga nangangailangan sa oras ng sakuna. Tunay nga namang kahanga-hanga, hindi lang nasagipang ilog na dating puno ng basura, nakatulong pa sa ikabubuhay ng mga mamamayan. Kaya hindi nakapagtatakang umani ang Sagip Ilog Project ng mga parangal sa ibang bansa. Sino nga namang mag-aakala na ang nooy isa lamang hakbang tungo sa kalinisan at pagsalba sa ilog ay siya palang magiging daan sa pagkakaroon ng maayos na kabuhayan ng mga mamamayan. Isa lamang itong patunay na sa problema man sa kapaligiran o kahirapan, walang imposible, lalo kung may talino, sipag at tiyaga. Hanap na ang buhay dahil may